Magandang araw, Marinduque. Mula po sa silid pambalitaan ng Marinduque News Network, ako po ang inyo pong tagapagbalita, Eden Rosales. Narito po tayo ngayon upang muli pong ibigay ang detalye ng ating pong COVID cases dito po sa ating lalawigan. Ngayon pong araw ng Sabado, ikalima po sa buwan po ng Setyembre, taong 2020. Para sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon, narito po tayo upang i-update po kayo dito po sa panibagong kaso na naman ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito po ay pagkatapos po nung kaso nung nakaraang araw dito sa bayan po ng Buwak, ay meron na naman po tayong panibagong kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan. Kaya manatili pong tumutok habang ating pong sinasagawa po ngayon ng pakikipag-ugnayan sa hepe po ng Provincial Hospital o ng Provincial Health Office. Nakatauhan po ng ating pong Dr. Jerry Caballes upang hingan po natin ng update patungkol nga po dito sa panibago na namang kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. At tayo po ay napapanood po ngayon live buhat po dito sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3. So kung na-contact na po ba natin? O ayan. At doon po sa ating mga kababayan, pwede po nyong subaybayan. Huwag po kayong bibitaw para po mas malinawan po tayo sapagkat marami po tayong kukunin po na mga impormasyon at mga paglilinaw sa atin pong pinuno po ng Provincial Health Office. Ayan, at kung nandiyan na po sa linya, atin na pong pakinggan ang pahayag ng ating Provincial Health Officer. Doc Jerry, magandang hapon po. Nandiyan na po ba kayo? Good afternoon, Chris. Yes, Doc. Ayan po, live na po kayo dito po sa Marinduque News Network. Doc, bigyan niyo po kami ng panibagong update dito po sa atin pong COVID-19. Doc, mayroon naman po ba tayong panibagong kaso? Kasi mayroon po tayong nabasa po dito po sa inyo pong Facebook page na mayroon po na naman tayong panibagong kaso na nadagdag buhat po doon sa original na 2 dito po sa bayan po ng Buwak. Doc. Yes, that is correct. Ngayon po ay nakapagtaka tayo. Kahapon actually, lumabas yung resulta ng test. 16th case natin dito sa Marinduque. Ito po ay isang 19-year-old male from Suha, Torrijos. Na nagkaroon po ng simptomas noong August 20, 2020. Pero nagpatingin po for collection at na-swab siya, for collection ng specimen for swabbing noong August 31 sa taong pong kasalukuyan, at it turned out na kahapon lumabas po yung result. September 4, 2020 ay positibo po ito. At ito pong kasong ito ay may exposure doon sa case number 13 natin, Case number 13 po natin na sa yung inyo pong matatandaan ay from Santa Cruz, Marinduque. Ito po yung 62-year-old male na hanggang ngayon ay naka-admit po sa Marinduque Provincial Hospital. Doc, yun pong number 13 na case po natin, ito po ba ay related po o pamilya po nitong panibagong positive po natin? Hindi. Hindi sila magkapamilya. As a matter of fact, taga Santa Cruz itong case 13 natin. Marinduque case 13 ay taga Santa Cruz. Ito yung kung matatandaan nyo, ito yung 63-year-old male from Hulo, Santa Cruz. At ito po ay nagpositibo noong August 29, 2020. At hanggang sa kasalukuyan ay nasa Marinduque Provincial Hospital pa po, under close monitoring ng mga health workers sa Provincial Hospital. Na-admit po itong case 30 na ito noong August 30.
Mm. 2020. Isang araw mula nung lumabas yung resulta niya na positive. So ito pong kasong ito, yung March 13, ay nakasabay niya sa isang biyahe, sa jeep, yung kasalukuyan po nating positive number 16 na from Torrijos, Suha, Torrijos, Mhm. Marinduque. At nagkasabay po sila sa jeep noong August 20, Mm. 2020. So So Doc, yung tinitingnan pong natin, sorry po. Yung pong patient number 13 po natin ay ito po ba ay LSI po o meron po ba siyang travel history? yes, LSI itong ating patient number 13. Mm. Pero ito pong ating panibagong kaso po, siya po ba ay LSI din or dito lang po sa atin? Hindi, wala siyang history ng travel outside Marinduque, no? Mhm. At siya, ang history niya ay nag-travel siya with case number 13, yung taga Santa Cruz, na kasabay niya ito, Mm. itong pasyente ito sa jeep, no? Noong August 20, 2020. Mm. So Doc, parang lumalabas po nito locally transmitted po ito. Kung i-connect malamang, no? Mm. Kasi titingnan namin ay ang exposure nga noong nakasabay niya si jeep noong Mm. August 20. Although we cannot yet establish yung direct connection nilang dalawa, no? Pinag-aaralan pa sa kasalukuyan at inaalam yung detalye noong contact, no? Mm. So Doc, kung ibig sabihin po na ito'y nakasabay lamang nung number 13 o nung pong nag-positive na number 13, ah, kung may mga kasabay pa ito, ngayon po ba isinasagawa na yung contact tracing po dito sa mga maaaring posible na naging kasabay din po nito pong naka-confine po ngayon sa provincial hospital? Yes, sa pagkakaalam ko, lahat noong ang report sa atin ng ating PESO ay sinuwab na nilang lahat, no? Mm. Yung mga pasyente na nakasakay nitong dalawang COVID positive patients na natin na ito, no? So matter of fact, noong nag-positive yung LSI na galing sa Santa Cruz, no, yung case number 30 natin na Mhm. LSI, noong pa man ay sinuwab na Mm. yung mga kasakay nila sa jeep, no? Inaalam ko pa, hindi pa sumasagot lang kasi yung mga kinakausap namin Mm. kung lumabas na yung resulta ng swab ng lahat na ito, no? So may number po ba tayo, Doc, kung ilan po yung mga nakasabay po nito, nitong dalawang na-confirm na po ngayon na kaso po ng COVID-19? Inaalam ko din yun, no, kung ilan actually. At nag-iintay ako ng eksaktong sagot from our workers sa field. Mm. So sa ngayon po, Doc, kasi tinitingnan ko po kanina, yung pong sa page nga po ng COVID-19 na dito sa PHO, ano po yung page po ninyo, ilan po yung pong active po sa ngayon, bukod po doon sa dalawa sa Buwak, kasi parang lumalabas po dito na may Santa Cruz pang isa. Ito po ba'y bukod pa dito sa panibagong kasong ito ngayon na nandiyan naman sa Suha sa Torrijos? Yes. I-admit ito, kino-coordinate na namin. Mhm. Hopefully, ma-extract ito from the community quarantine area ng Torrijos Mhm. papunta sa Marinduque Provincial. Ano? Kasi by Mhm. policy, gusto natin na ang magkasama-sama yung mga positibo na talaga. Mhm. Pag na-admit ito ngayon, hopefully ngayong araw, Mhm. ay 4 yung kasalukuyang active case natin Mhm. na iipunin natin sa Marinduque Provincial Hospital. And we're Mm. expecting na today ay ma-admit yung patient number 16. Patient COVID positive number 16 ng Marinduque ngayong hapon sa Marinduque Provincial Hospital. Mm. So, Doc, ibilinawin lang natin sa ating mga kabayan as of this time, ngayong araw po ng Sabado,
ika-5 sa buwan po ng Setyembre, meron po tayong 4 na aktibo po o active cases po ng COVID-19. Tama po ba, Doc? Yes, that is correct. No? Mm-mm. So, Doc, gusto ko rin lang pong itanong po, ano po, at maaaring katanungan din po ito ng ating mga kababayan bilang kayo po yung tagapagsalita at pinuno nga po ng Provincial Health Office. Yun po bang mga kasamahan po ng dalawa po natin nag-positive dito sa buwak na mga health workers, lumabas na po ba yung test po sa kanila? Ano na po ba ang naging resulta? Okay. Ang magandang balita naman, no, sa isang banda, ay lumabas na yung lahat ng resulta as far as yung mga kasamahan nitong health workers na ito dun sa opisina nila. No? At lahat, sa awa naman ng Diyos, ay negatibo po silang lahat. No? May iniintay pa tayo na 7 na na-swab na may close contact din po ito ng 2 health workers, no? Na wala pang resulta at hinihintay pa natin ito. Yung kapamilya actually nung mga nag-positive na health workers ay sa awa naman din ng Diyos ay negatibo yung kanilang swabs, no? Yung 7 na hinihintay natin ay mga close contacts noong 2 health workers outside their families and outside their office na pinagtatrabahuhan. So, meron na po ba tayo, Doc, na iniintay kung mga kailan po kaya yun? Normally kasi, sa ngayon, mabilis-bilis na naman. No? At kami ay araw-araw actually nakikiusap na i-facilitate yung swab test. Sa ngayon naman, ang average natin is actually 2 to 5 days. No? Dahil hindi namin kontrolado yung pag-prioritize ng results. No? Although, gusto kong i-assure sa ating mga kababayan na araw-araw po ay kino-coordinate namin ito sa RITM dahil fortunately, hindi ko naman sinasabi na may palakasan dun sa institusyon. May tagpatuki po tayo na nagtatrabaho doon. At na-assistahan natin niya tayo, no? Sa pag-follow up at sa tingin ko even sa pag-prioritize ng ating mga specimen na pinapadala. So, Doc, para po sa ating mga kababayan, may mga nagtatanong din po dito ngayon. Baka po pwede pong paka-explain din po ito pong patungkol po, ano po ba yung kaibahan ng rapid test at saka po nung PCR test po natin o yung swab. Kasi hindi po maintindihan din nating ilang mga kababayan kung pag ba nag-positive sa rapid test, ibig sabihin ba ay sila ba ay may COVID na o saan po ba masasabing sila may COVID? Alin pong test po dito sa dalawang ito? Okay. Yung 2 test actually could say na yung isang tao ay may COVID or nagkaroon ng COVID, no? Ang RT-PCR or yung tinatawag nating methodology ng pag-examination ay ginagamitan po ito ng isang machine, no? At ito po ang specimen dito ay yung swab. Kaya nga pag sinabi mong swab test, we are referring actually to RT-PCR. Ito pong swab test na ito ay antigenic, meaning ang dinidetect natin dito ay yung mismong antigen, meaning yung virus mismo. No? At therefore, mas specific ang RT-PCR test pagdating po sa COVID-19, no? Kasi pag nag-positive ka doon, sigurado tayo na ang pinag-uusapan natin ay COVID-19 na virus, no? On the other hand, yung antibody test, no, yung rapid antibody test as the term implies ay determination ng antibody. Okay? And therefore, exposure. Yung antibody kasi, in layman's term, ito yung pinoproduce ng ating katawan against at panglaban dun sa mga viruses, bacteria,
fungus at other mga invading organisms sa ating katawan Mm-mm. para labanan yung epekto ng mga organism na ito, no? Mhm. Na nagiging sanhi ng sakit at karamdaman sa ating katawan. So, in other words, yung antibody ay antibody na pinuproduce natin against dun sa virus na COVID-19. Unfortunately, yung antibody test ay hindi specific sa COVID-19 lang, no? Mhm. At ito ay pwedeng mag-positive sa mga viruses na kapamilya noong COVID-19. Mm-mm. Remember, yung COVID-19 ay kabilang sa pamilya ng coronavirus, no? At marami pong viruses ang kasama sa family ng coronavirus. Mhm. Isa dito ay yung ordinary flu natin, no? Mhm. Yung flu natin ay kasama sa family ng coronavirus. And therefore, kapag ikaw ay nagkaroon ng trangkaso, for example, ay posible na mag-positive ka din dun sa antibody test. Ang isa pang diferensya noong antibody at yung RT-PCR test ay ito, no? Mhm. Yung RT-PCR test natin ay could detect yung pasyente na sa kasulukuyan ay malamang na infectious pa siya. Mm-mm. Okay? Uulitin ko, ano? Mas nadidetect nung RT-PCR yung isang pasyente na malamang ay infectious pa siya. Anong dahilan nito? Dahil tinitest natin yung mga pasyente habang may simptomas pa siya. Kasi kung may simptomas yung patient at tinest mo siya sa RT-PCR habang siya ay may simptomas, no? Mhm. Malamang na kapag nag-positive ito, ay malaki ang posibilidad, no, na siya ay infectious pa during the time na tinest mo. Mm-mm. So, in other words, ang gusto nating ipaalam, ang RT-PCR po ay may timing sa Mhm. pagkuha. Hindi ito kinukuha ng bara-bara, no? At ito po, ang pagkuha nito ay nakaangkla din sa simptomas ng pasyente. Mm-mm. Kasi yung mga tao na mayroon pa ring virus sa katawan, no? At ito po ay tumatagal ng more than 2 weeks, no? More than noong usual na ina-isolate natin sila. Mm-mm. Meaning, kapag ang isang pasyente ay may sintomas, tinunan mo siya, nagpositibo siya, di ba, ina-isolate natin siya ng mga 14 to 21 days. Yes po. At kapag kinunan mo siya beyond 21 days, ay posible pa rin, no, Mhm. na magpositibo siya sa RT-PCR. Mm-mm. Kaya kung mapapansin ninyo, yung RT-PCR natin ay hindi na natin inuulit. Mm-mm. Dahil kapag inulit mo yon, no, tulad nung ginagawa natin nung una, may possibility na mag-positive pa rin siya kahit hindi na siya infectious. Mm. At yan po ay ang daladala ng pulisiyang yan ay siyensya. Mm-mm. Kasi pag-alaman po natin na ang isang pasyente na naka-recover, no? Meaning hindi po siya nagkaroon ng severe at critical symptoms at naka-recover siya, nakadalasan ay nangyayari yon within 14 to 21 days, Mhm. ay kahit na positive pa siya dun sa remnants ng virus, ay hindi na po siya infectious. Mm-mm. Kaya hindi na kailangang i-repeat ang test niya bago pakawalan natin siya sa mga isolation units natin. Oo. Doc, So, ito po opo, ang go ahead importante, no? Dapat malaman ng ating mga kababayan. Doc, ganito po. May mga kabayan po tayong nagtatanong din. Halimbawa,
pumunta sa ospital natin. At may trangkaso, gaya nga po ng sinasabi nyo na yung mga kamag-anak nitong COVID, ano po, yung flu, nag-undergo siya nitong rapid test at siya nag-positive. Pero siya po ay tinrangkaso. Siya ba ay kinakailangan pang i-swab test kung siya Okay. mag-positive sa rapid test? Okay. Linawin natin Mhm. Yung tanong mo is isang pasyente na nagpa-test sa ospital Yes po. dahil sa simptomas ng trangkaso. Opo. Okay. Sinabi ko kanina na ang RT-PCR test is nakaangkla hanggat maaari sa simptomas. Mm. Diba? Okay. So kung siya ay may simptomas at meron simptomas ng nagsisimulate sa trangkaso, no? Mm. At gayon din naman ang sintomas ng COVID-19 ay parang sa trangkaso, Mhm. definitely kukunan namin yan ng RT-PCR. Mm. Now, for the sake of discussion, ang tanong mo kasi is, kinunan siya ng antibody test. Opo. Okay? Sa totoo lang, hindi dapat siya kinukunan ng antibody test. Mhm. At ang kinukuha sa kanya, dun sa example mo, ay RT-PCR test. Mhm. Okay. Hindi siya dapat kukunan ng antibody Mm. because chances are dahil may simptomas pa siya, no? Ay magni-negative yung antibody test dun sa rapid antibody test. At ito yung ayaw natin na maging dahilan para falsely ay maramdaman noong pasyente na siya ay negatibo. At sa kadalasan ay nagiging sanhi pa yon ng false security at nagpapakalat-kalat siya at nakikisalamuha sa iba't ibang tao. At malamang na kung siya ay positive sa COVID talaga, ay magpa-positive siya dun sa antibody test mga 2 weeks pa after noong kanyang sintomas, no? Actually 10 days to 14 days ang kino-quote ng mga studies natin pagdating sa COVID. So ang gusto ko pong i-emphasize, kapag may sintomas kayo ng pinagsususpetsahan kayo ng COVID, no? Ay ang proper test is actually RT-PCR. Mm. At yan po ay ginagawa ng pamahalaang lokal ng 6 na bayan at ng provincial government, no? Mm. Kasi yun po yung tama na procedure. Mm. Kasi Doc, may mga kababayan po tayo na nagsasabi ay pagka nagkatrangkaso, huwag ka na magpunta ng ospital dahil pag ikaw ay kinunan ng swab test ay magpa-positive ka, sasabihin COVID ka na kaagad. Gayong ikaw naman ay natrangkaso laang. So yun po yung nagbibigay ngayon ng agam-agam sa ating mga kababayan na magpakonsulta din sa ating ospital dahil nga pinangangambahan nila na kahit sila daw ay walang COVID ay maging COVID patient o positive na sila pagka sila po ay kinunan ng RT-PCR. Okay, mali yung conclusion nila, no? Mm. Kapag kinunan sila ng RT-PCR test at nag-positive siya ay COVID talaga. Mm. At hindi siya pwedeng ilagay sa kategorya na siya ay trangkaso lang. Mm. Kasi sinabi ko kanina na ang RT-PCR test is very specific sa COVID. So, sa isang banda, yung sa tanong mo din, no? Mm. Na nag-aagam-agam sila at ayaw magpa-test. Kasi pag nagpa-test at nag-positive sila, ay idideklara silang COVID. Totoo yun, no? Mm. Na kapag nag-positive sila, ay magdideklara sila, idideklara talaga sila ng COVID. Mm. At yun ay magiging daan para siya ay i-isolate, para maiwasan yung pagkahawa niya sa ibang tao, at para ma-monitor ng maayos yung kanyang kondisyon. Mm. Ang tanong ko, no? Ikaw ba ay magiging kampante kung ikaw yung pasyente na yun? Mm. Na kung ikaw ay may sintomas, itatago mo yung sintomas na yun, no? Mm. At hindi ka magpapatest. Kung nagkataon na ikaw yung pasyente na yung pala ay talagang COVID ka, Mm. remember, 20% ng mga kaso
ay nagpo-progress sa critical at severe cases. Mhm. Okay? Wag naman po yung mga tao na gano'n na nagtatago ng sintomas ay nire-risk nyo po yung inyong mga buhay, no? At kapag kayo ay nakita ng aming facility sa stage na kayo po ay moderate at severe or critical na, aaminin ko po, no, na mukhang late na po yung ating pag-detect na yon at malamang-lamang na kayo po ay magbibilang sa mga tao na madidisgrasya or mamamatay, no, sa COVID-19. Kasi po, ang survival rate ng COVID-19 ay depende kung gaano mo trinit yung isang pasyente, kung gaano mo kaaga trinit yung isang pasyente. Ang isa pa, yung kapag tinago mo yung iyong sintomas, ay sino po yung ini-expose mo sa iyong karamdaman. Di yung mga immediate family mo na kasama mo sa bahay. At kung ikaw ay isang bata-bata or isang malakas na pasyente, no? Pwedeng walang mangyari sa'yo. Pero yung kasamahan mo sa bahay na senior citizen, yung iyong tatay, yung iyong nanay, o yung iyong lolo or lola, o yung mga kamag-anak mo, kapatid, na may karamdaman na iba, tulad ng chronic asthma, diabetes, sakit sa puso, hypertension, ay nilalagay mo po sa peligro yung kanilang mga buhay, no? So ang pakiusap po namin, kung may simptomas, wag po nating katakutan yung virus. Malalabanan natin ito, pero labanan po natin ito ng tama at ayon sa siyensya. O wala pong dahilan para itago natin yung ating mga sintomas at katakutan natin yung test. Kasi yun lang po ang paraan para matiyak natin ng isang tao na nagmamanifesta ng mga sintomas tulad na sa trangkaso, na manifestation din naman ng COVID-19, ay maagap na malaman kung siya ay COVID-19 or hindi. At sa gayon po, maiiwasan natin yung hawahan, at yung hawahan na yon, ang unang madidisgrasya na ulit po ay yung sarili mong pamilya. Doc, balikan po natin ano po, kasi dun nga po sa nabanggit niyo po kanina na yung huling nagpositibo natin ay nakasabay po lamang sa jeep, ano, nung una nagpositibo, nung patient number 13. May advice na po ba natin sa ating mga LGU na talagang paigtingin ito pong pag-usuot po ng face shield, face mask kahit saan po pumunta? At masasabi po ba natin talagang meron na po tayong local transmission dahil po yung pong dalawa natin sa Buwak plus ito pong bago natin, dito po wala silang travel history. Iko-consider na po ba natin ito na talagang dapat ay higpitan na natin ito pong pagpatupad nitong mga protocols na ito sa ating lalawigan? Yes. Matagal na namin sinasabi yan. No? Paulit-ulit po nating pinapaalanan lahat. Ang pinakamahusay at tama na dapat nating gawin ay yung i-practice po ng tama at mahigpit at consistent yung ating minimum health standards na sinasabi. At sa tingin ko naman po ay napakadaling gawin. No? Magsuot lang tayo ng mask ng tama. Yung mask ay takip yung ilong at yung bibig. Yung mask po, kapag ang tinatakpan nyo ay yung baba nyo, ay useless yan. No? Huwag na kayong magsuot, in other words. Kasi, useless yon. Parang yun ay katumbas din na wala kayong mask. Diba? I-practice po natin yung social distancing. At by the way, yung sa mask po, inuulit din po natin na yung ordinary homemade mask, malaking bagay na rin ang magagawa para po dun sa pag-avoid natin, no? At pag-control ng transmission at contact para maiwasan yung pagkalat ng COVID, no? Yung pag-practice po noong cough
at hand etiquette natin, yung paghuhugas po ng kamay, especially after lumabas po kayo at umuwi sa inyong bahay. At bago humawak po kayo sa inyong mga kapamilya sa loob, ay make sure na naghuhugas po kayo ng kamay. Hanggat maaari nga, naliligo eh. Mhm. At hanggat maaari, talagang palit lahat, no? Yung damit, bago pumasok po ng bahay, iwan ang sapatos sa labas. At hanggat maaari, maglalagay po tayo ng foot pad na may kaukulang disinfectant dun sa foot pad po na yun, no? Mhm. I-practice lang natin itong mga ito, 95% maiiwasan po natin ang COVID-19. No? At yung social distancing na sinasabi po natin ay hanggat maaari, kung pwede, ay 2 meters na po ang ating ipatupad. No? At hindi na lang 1 meter. Mhm. Pero kung doon sa mga sasakyan naman, wala po tayong magagawa. 1 meter yung distansya kasi kung gagawin mong 2 metro, 2 o 3 na lang masasakay mo sa isang jeep. No? Mhm. At napaka-impractical naman ito. At ako po'y natutuwa dahil yung ating mga jeepneys naman dito sa Marinduque ay parang may barrier na nilalagay. No? Yung plastic in between seats. Mhm. Pupo dun sa social distancing na 1 meter ay ginagawa po nila. So, gawin po natin ito at ang pakiusap po sa lahat, no? Tama po yung sinabi mo eh. Mhm. Dapat panahon na para maghigpit po tayo. Mhm. At mahirap pong gawin ito, no? At ito ay actually pinapakiusap ng ating mahal na gobernador sa PNP, yung last meeting namin na napag-usapan po ito, na nandun ako. At pinag-update po ako ni Gob. Nakiusap siya sa ating mga kapulisan. Nahigpitan na po natin yung pagpapatupad ng face mask, no? Sa ating mga establishment, Mhm. sa mga businesses, wag na po kayo tumanggap sa inyong mga lugar kung wala siyang face mask. At hanggat maaari nga, yung face shield, no? Kasi madudoble yung protection kung bukod dun sa face mask, may face shield ko pa. Mhm. Okay? So, yung mahigpit na pagpapatupad po nito ang susi, no? Para maantala natin at ma-prevent yung pagkalat po ng COVID-19 dito. At tama ka, Adrian, no? Mhm. May local transmission na po tayo dito. At fortunately din, meron po tayong kumakalat na mga asymptomatic carriers. Hindi po natin alam kung sino sa atin ang carriers na. No? Mhm. At inuulit ko po, wala rin tayong capability na mag-mass testing sa lahat para ma-detect yung mga asymptomatic carriers using the RT-PCR. Napakamahal po noong procedure. Mhm. At nakakalungkot man, wala tayong kakayahan, no, para mapondohan yung ganong klase na move Mhm. para ho ma-detect yung mga asymptomatic carrier. So ang pinakamagaling, ang pinaka-practical, ang pinakang kaya nating gawin ay higpitan yung minimum health standard na sinasabi po namin at day 1 Mhm. noong nagkaroon po tayo ng alalahanin tungkol dito sa COVID-19 Mhm. way back February at March Mhm. ng taong kasalukuyan. Doc, may dagdag ko lang po kasi nabanggit nga po nyo na nagkaroon na ng direktiba ang ating gobernador sa ating kapulisan na talagang higpitan. Kaya nakikita natin yung bilang ng ating kapulisan ay hindi po talaga sapat kung babantayan yung mahigit 200,000 populasyon ng ating lalawigan. So, yung bang ating LGU ay nabigyan na rin ba ng ganitong direktiba ng ating gobernador o meron na po ba kayong suwestyon sa ating pong provincial government na baka po pwede nabigyan na rin po ng magtasa na rin ng executive order yung ating mga opisyal para makatulong dito po sa pagsita dito sa ating mga kababayan na talagang hindi sumusunod dito sa ganitong mga protocols? Okay, sa Tuesday actually dapat may meeting kami ng Friday Mhm. ng 6 na municipal health officers
naimbita ako doon at saka si Governor. Mhm. No? Unfortunately, nag-opt yung mga municipal health officers na i-postpone yung meeting sa Tuesday, Mhm. August 8. No? Ang dahilan po nito, nung meeting na yon, ay magpipresenta yung mga municipal health officers ng isang draft Mhm. ng executive order na hopefully ay adapt ng 6 na municipal mayors, no? Mhm. Mhm. At hangga't maaari ay gawin po ito at lakipan ng kaukulang ordinansa sana. Mhm. At maglagay na tayo ng kaukulang mga penalties, no? At tungkol dun sa mga ordinansang nabanggit ko, ayon dun sa executive order na dirinaf ng mga municipal health officers. Mhm. Tumutulong po ako para sa pag-refine noong nabanggit na draft ng executive order for consideration ng mga mayors, no? Mm-mm. At of course, si governor na rin. Mhm. Para ang umaandar na executive order ay iisa at pare-pareho Mhm. sa buong lalawigan. Yun naman ang in-advise ko nung huling mga meetings namin sa mga municipal health officers. Para isa lang, no? At hindi magkontra-kontra yung mga provision noong mga 6 na bayan. Mhm. So hopefully sa Martes ay mapagkasunduan ng mga municipal health officer. Mhm. Nandun din naman si Gov, no? And hopefully si Governor kumbaga mag-input na rin ng kanyang mga magagandang suggestion Mhm. para ma-refine namin sa Tuesday yung draft na executive order na yan at para makonsidera, no? And hopefully makonsider yan ng 6 na mayors ng 6 na bayan. Mhm. At sabi ko nga, malapatan ng kaukulang ordinansa for a penal clause Mhm. at nang malagyan naman kahit papaano ng ngipin, no? Mhm. Yung nasabing executive order. Na walang butas Correct. para magreklamo yung ating mga kababayan sakaling maghigpit tayo. At para sa protection na rin naman, no, ng mga kapulisan ng mga authorized authorities Mhm. na mag-handle noong pagpapatupad noong nasabing executive order and hopefully yung mga kalakip na ordinances, no, Mhm. dito sa ating lalawigan. Opo. So tama ka, dapat I agree 100% at yan ay naisip na rin namin. At sa Tuesday nga, hopefully, ay maipasa yung nasabing executive order at lakipan ng corresponding ordinances, no, Mhm. sa 6 na bayan at sa lalawigan ng Marinduque. At kasi importante sa atin ito, Adrian, no? Mhm. Alam mo kung bakit? Yes, Doc. Dahil naglabas na ng ang naglabas na ang WHO Mhm. na opinion. Kung makikita nyo, I think lumabas na ito sa social media at Mhm. saka sa official website ng WHO. Ang anticipation is mid-2021 ang labas ng vaccine Mhm. for mass administration. Mhm. So kung mga kalahating taon pa ito, darating ito sa Pilipinas baka end of the year Mhm. ng 2021. So mahaba-haba pa ito, ano? Kaya at ang isa pang issue, ayaw kong maging pessimistic, Mhm. pero ang isang issue na dapat tinitingnan natin dito, kapag po nagpalipat-lipat yung virus at nag-mutate, no? Actually, may isa akong article na nabasa kanina, around 6,000 mutations na ang nare-record sa buong mundo. Although yung mga mutations na yan, yung iba naman mutations na hindi nakakahawa or less ang virulent, no? Pero the mere fact na nag-mutate ng 60,000 times yung virus, ay may possibility po na mag-mutate ito sa isang virus na kapag dating ng vaccine ay hindi na rin epektibo. Ang pinakamagandang paraan para mawala po yung COVID-19 sa totoo lang
ay patayin ng natural yung vaccine, yung virus. No? At paano po natin ito magagawa? Huwag nating hayaan magpalipat-lipat yung virus sa isang individual at papunta sa isa pang individual at papunta pa sa ibang individual. Kasi yung pong paglipat-lipat na ito ang nagiging daan doon sa sinasabi kong mutation. At ano ang pinakamaganda nating gawin? Pinakamatipid, walang gastos. At para makabalik na ang Marinduque sa new normal, no? At lahat po makapaghanap buhay na ng maayos lahat. Paano po? Ito ay sakripisyo lang ng kaunti sa ating mga kababayan. Mga 3 buwan natin gawin, na hindi naman natin kailangan mag-lockdown talaga ng totoo. Ayusin lang po natin, no? Yung minimum health standards na sinasabi namin palagi. Sinasabi ng DOH, sinasabi ng WHO, ay makakamtan po natin yung sinasabi ko na sa isang umaga after 3 months na pagpapatupad ito ng mahigpit at maayos, ay baka ni suspect wala na po tayo dito sa Marinduque. At lahat ay makakahinga, makakapagtrabaho ng maayos at ma-feel nila yung safety dito po sa ating probinsya. Alam mo, Adrian, noong nag-positive yung 2 health worker, although asymptomatic ito, alam namin na yung asymptomatic hindi masyadong nakakahawa. Okay? Pero kami lahat ay nangamba, no? Lahat po, may ilang sa amin naka-experience talaga ng anxiety symptoms. Kaya nga po ilan sa amin, pinayagan ko talaga na magpahinga kayo. Yung gustong magpahinga at mag-work from home, sige, mag-work from home kayo. Dahil sa isang kaso na yung contact noong nag-positive ay nagkataon na palaging nasa provincial health office. At nakahinga lang kami nung lumabas yung resulta ng taong yun, no? Na negative. So imaginein mo yan, no? Na kung kami nga ng mga taga-health na alam yung information ay nakakaranas ng anxiety, what more yung mga kababayan natin, yung mga kapitbahay ng mga nagpositive. Kaya hindi po natin masisisi lahat na lahat ay maging praning, lahat ay magduda, to the point na na-stigmatize yung mga nagpa-positive. Mali po yun. Pero hindi natin maksisi ang iba, no? Na talaga pong nakaka-experience siya ng anxiety. So ito pong lahat ng ito ay mawawala sa atin kung tayong lahat ay magko-cooperate. At yung mga hindi na matitigas ang ulo ay talaga pong ihiwalay sa atin, no? At patawan ng kaukulang parusa para po mag-install ng disiplina dito po sa ating lalawigan at sa ating aning na bayan, no? Ako po sumusuporta sa isang mahigpit na patakaran. Mag-sample na po tayo, manghuli tayo ng mga tao na hindi talaga sumusunod at nagbibigay sa atin ng threat para salatan tayo ng virus dito sa ating lalawigan. Maghigpit na po tayo, no? Anyway, sa ngayon kahit wala pa yung sinasabi kong executive order, yung pong batas, no, na pinasa ng nasyonal ay sapat na para gamitin po ng mga authorities na ngayon para madisiplina po ang lahat, no? Apo. Kahit naulit po, ito lang ang paraan para po maiwasan natin yung pagputok ng COVID-19 dito sa ating lalawigan. Okay po. Doc, thank you po. Ano po, at least po nalinawan din yung ating mga kababayan. Siguro po doon po sa nabanggit po nyo na meeting, makikibalita po kami para po talagang mas malinawan pa rin po yung ating mga kababayan at maintindihan nila yung kahalagahan nito, mga protocols na ito ng ating pong lokal na pamahalaan. Doc, medyo inabot na rin po tayo ng oras, ano po, pero salamat po sa patuloy niyo po na pagpapaunlak
sa mga panayam po ng Marinduque News at patuloy po ninyo na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. At sa lahat po ng ating mga kababayan, manatili po kayong sumubaybay sa ating pong programa at dito po sa Marinduque News at lagi naman po nandyan ang ating minamahal na Dr. Jerry Caballes upang magbigay sa atin ng opinion. Doc, panghuling mensahe po bago tayo tuloy magtapos. Ayun, so naulit ko po kanina yung mga sinabi ko. So sumunod lang po tayo doon. At pinapakiusap ko rin na huwag natin pong i-stigmatize yung mga tao na nagpa-positive. Intindihin po natin sila, no? Dahil hindi po nila gusto yan. At tulad nung hindi natin kagustuhan na magkaroon po ang tayo at ang isa man sa ating pamilya. So yung lang po, kaya keep safe everyone. At maraming salamat po sa ating lahat. Okay. Thank you po, Doc. At ingat din po kayo sa sampu ng lahat po ng kawani ng inyo pong tanggapan. Yan po si Dr. Jerry Caballes, ang pinuno po ng Provincial Health Office. At sa lahat po natin mga kabayan, dito po tayo pansamantalang gatapos dito po sa ating mahalagang balitang ito patungkol po sa ating panibagong kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan. Ulitin po natin, 4 po ang aktibo po ngayon na positibo sa COVID-19. 2 po yung sa Buwak, 1 po sa Santa Cruz at yung panibagong kaso ay dyan po sa bayan po ng Torrijos, particular dyan po sa Barangay Suha. Muli po kami po ay nagpaalala sa ating mga kabayan, sumunod po tayo sa mga protocols ng ating pamahalaan. Lagi po magsuot ng face mask, ng face shield upang maprotektahan natin hindi lamang ating sarili, kundi ang ating pong mga mahal sa buhay at ang ating pamayanan. At muli po, tayo po ipansamantalang paalam. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Eden Rosales, dito lamang po sa Marinduque News Network. Magandang hapon, keep safe, keep healthy. Magandang araw, Marinduque. Bilang aming pasasalamat sa lahat po ng tumatangkilik sa Best Cafe, Best Juice at Best Cups at bilang isang paraan upang kami ay makatulong sa ating mga kababayan sa panahong ito ng krisis ay aming inilulunsad ang The Best Bravo Big Time ang Premyo. Halos 700,000 piso ang pwedeng mapanalunan sa first draw on July 11, 2020. 2 winners of 20,000 pesos cash, 50 winners of 2,000 peso worth of products. Sa second draw on September 12, 2020, 5 ang mananalo ng 20,000 pesos cash, 50 winners of 2,000 peso worth of products. At sa grand draw on December 26, 2020, 5 winners of 20,000 pesos cash, 1 winning store clerk of 50,000 pesos, 1 winning store owner of 50,000 pesos, and 1 grand winner of 200,000 pesos cash. Maglagay lang sa isang sobre ng 6 na empty sachet ng Best Cafe 8-in-1 coffee o 3 empty sachet ng Best Juice 10-in-1 plus 1 o isang empty blister pack ng Best Caps food supplement. Isulat sa sobre ang iyong pangalan, address, contact number, store name kung saan binili ang produkto at store clerk na nagbenta sa inyo ng produkto at ihulog sa mga drop boxes. The more entries you send, the more chances of winning the Best Promo Big Time ang premyo. Hatid sa inyo ng Best Cafe, Best Juice at Best Caps. See posters and flyers for more details. Per FDA permit number 202002181333136.